Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa Inquirer.net. Title: Mayors urge Marcos jail politicians involved in Bart's infra projects. Ipakulong ang mga contractors na nasangkot sa anomalya sa flood control projects. Yan. So dito anti-corruption mayors, apat ang may ito have urged President Marcos Jr. to finally reveal the names of politicians and contractors involved in botched infrastructure projects in different parts of the country. In a statement on Saturday evening, the Mayors for Good Governance said it stands firmly with the Filipino people in demanding the truth, accountability, and justice behind the massive corruption allegations in flood control and other infrastructure projects, especially the reported collusion between government officials and favored contractors. Okay. The statement was signed by number 1, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, who was among the first to reveal the involvement of some lawmakers in the Bangal projects. Number 2, Pasig City Mayor Vico Soto. Number 3, Quezon City Mayor Joy Belmonte. And number 4, Isabela City Mayor City Hataman. Itong Isabela City sa Basilan ito Tama ba? Yeah, Basilan. Okay. So believe ako dito sa apat na mayor. Ito yung mga good governance mayors. And I believe may mga kasamaan pa sila. More mayors are expected to sign the statement, with the group having the support of more than 100 local chief executives across the country when it was launched in August of 2023. So lulubo pa ito. I still believe maraming mga matitinong LGUs, mga mayors. So sana magkaisa silang lahat para makadagdag pressure, para wala nang cover up. Bahala na, kahit alyado nagsabi ng Pangulo, kahit alyado kita, kung gumagawa ka ng kalokohan, sorry na lang, sabi niya, hindi na kita alyado. Patunayan niya ngayon. Ito ang sabi ng grupo flood control projects have existed for decades. But over the past years, corruption in these projects has become more alarming, pervasive, and systematic. Okay. Those who have stolen public funds must face the full force of the law. Once proven guilty, politicians and bureaucrats, meaning DPWH, must not only be removed from office but also prosecuted and jailed. The mayors demanded the Department of Public Works and Highways, who implemented these flood control projects, as well as all concerned national government agencies, the immediate and full disclosure of all project details. Program of works, yan. Detailed unit price analysis. Nako, dito sila madadamay dahil grabing jack up ng presyo. Bill of quantities and feasibility studies. And most urgently, the names of contractors and politicians responsible for these multi-billion peso projects funded by our taxpayers.
Transparency is no longer optional, but a duty we owe to every Filipino. Correct. So magpasalamat tayo dito sa 4 na mayor ito na nagsisimula, no? And I believe marami pang susuporta, pipirma sa statement na ito. Sila na ngayon ang ating mga boses. Dapat malaman natin kasi pera natin yung ginagamit, billion, trillion na nga eh. Sabi ni Senator Lacson. Okay, corruption must end now. The Filipino people deserve a government that protects and serves them, not one that endangers their lives and robs them of their future. Ang galing ng pagkasulat. Local chief executives in the past week have complained that many of the flood control projects have not been coordinated with them. Yan, itong reklamo nila eh. Or consulted with experts before they were constructed. Sa Oriental Mindoro, si Governor Bons Dolor, galit na galit siya. Dahil, wala daw eh. Hindi nga siya payagan ng DPWH magbisita sa mga flood control projects na palpak. Sa Iloilo, ganun din. Reklamo ang mayor doon. Sa Bulacan, ganun din. Reklamo ang governor sa Grabe. Magalong on Friday said he would comply with the Malacanang suggestion and submit the documents he have about the connivance of lawmakers and contractors to profit of the flood control projects to Marcos. But he said that a third party should lead the investigation into the anomalous flood control projects. Magalong said he is still open to leading the independent committee for the probe. Wow! Dito na patunayan ng Pangulo ang kanyang pagiging seryoso sa usaping ito. Kung mag-create na siya ng independent body, huwag niyang iasa sa DPWH o Kamara. Kasi ang Congress nag-iimbestiga na rin yung TRICOM nila. Wala tayong aasahan. So, hintayin natin ang aksyon ng Pangulo. Bigyan natin siya ng tsansa, suportahan natin na sana matuldukan ng issue na ito. Talagang kawawa. Niluloko tayo nitong mga politicians, mga bureaucrats na ito. So, tama na, sobra na. Kasuhan, ikulong sila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na Mogyero. Salamat kayo sa nabang kwan. Nabang sa O karon mo na ni ang balay ni Kuya nga dugay na daw ni nga iyang atop. So dagko na gid kaayo ang bursot. So mo na ni ang iyang balay sinatagaan na mo og yero. So daghan gid kaayo nga buslot. Dako, salamat kayo sa kwan. O karon Kuya, pila na ni ka tuig ang imong balay nga ingani na ang itsura? Pulo na katuig. Napulo na katuig. So buslot na gyud, daghan na gyud og buslot. Buslot na, pulo na katuig ni. Itagaan niyo sin, kung samang kapobre yun. Dakong salamat kayo. So, din mi. Salamat sa pagtabang sa sin nga nag-antos mi sa kalisod. Salamat lang kayo karon kay tagaan mi og sin. Inabang sa napulo na katuig pagpuyo namo. Antos mi sa ukalanan. Luoy na kayo among pamilya. Pila day kabuk imong anak ya? Pito. Pito ang imong anak. Unom. So Tulo ka laki, duha ka babae. so tanan sila ga eskwela ya. Ang kwadra ka na rang duha. Ga eskwela. Ang O unsa na pud nga grade ya?
grade 8, grade 4, grade 2. Oh, ang isa kay naminyo naman ang isa. Sige, salamat kayo ya. Salamat kayo. Sa kalisod kayo.